ang alokasyon at sistemang pang-ekonomiya. Walang hanggan ang ating mga kagustuhan, samantalang limitado ang ating pinagkukunang yaman. Ito ang nagiging sanhi ng ating pangunahing suliraning panlipunan na kakapusan. Ito ay tumutukoy sa permanenteng sitwasyon na nagtatakda ng limitasyon ng ating pinagkukunang yaman. Nararapat lamang na isaisip na sa paglipas ng panahon ay maaaring maubos ang ating pinagkukunang yaman, kasabay pa ng patuloy na pagtaas ng bilang ng populasyon na umaasa dito. Upang mapamahalaan ang masamang epekto ng kakapusan ay kailangan ang matalinong pagdedesisyon at pagtutulungan sa wastong paggamit ng ating pinagkukunang yaman. Nakatutulong ang mga batayang pang-ekonomiyang katanungan sa pagsasagawa ng isang matalinong desisyon. Tulad ng anong produkto o serbisyo ang dapat gawin at ilan ang dapat gawin. Paano ito gagawin at para kanino? At paano ipapamahagi ang mga nagawang produkto at serbisyo. Alokasyon. Ang alokasyon ang mekanismo ng pamamahagi ng pinagkukunang yaman ng isang bansa sa iba't ibang paggagamitan. Ito ay ang paglalaan ng takdang dami ng pinagkukunang yaman ayon sa pangangailangan at kagustuhan ng tao. Isinasagawa ang alokasyon para hindi umabot sa sitwasyon na tuluyang maubos ang mga limitadong yaman mula sa ating kalikasan. Sinisiguro nito na ang bawat yaman ng lipunan ay nailalagay sa kung saan ito pinakakailangan at kung saan ito magiging pinakaproduktibo. At dahil dito ay nabuo ang mga sistemang pang-ekonomiya. Ang mga sistemang pang-ekonomiya ay nabuo sa paglipas ng panahon bilang tugon ng bawat lipunan sa pangunahin at walang katapusang problema ng kakapusan. Ito ay tumutukoy sa isang institusyonal na kaayusan at paraan upang maisaayos ang paraan ng produksyon, pagmamay-ari at paglinang ng mga pinagkukunang yaman ng isang lipunan. Sa kasalukuyan ay may 4 na sistemang pang-ekonomiya na umiiral sa daigdig. Ang traditional economy ang pinakaunang anyo ng sistemang pang-ekonomiya na nabuo. Sa ilalim ng sistemang ito, ang pagtugon sa mga katanungang pang-ekonomiya ay nakabatay sa tradisyon, kultura at paniniwala. Ang pangangailangan ng tao ay umiikot lamang sa mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain, damit at tirahan. Ang paglikha ng produkto ay batay sa sinaunang pamamaraan na itinuro ng kanilang mga ninuno. Anumang produkto na kanilang malilikha ay ipapamahagi ayon sa kanilang pangangailangan at kung sino ang dapat gumamit. Pangalawa ay ang market economy. Ang produksyon at distribusyon ng mga produkto at serbisyo ay nagaganap sa mekanismo ng malayang pamilihan na ginagabayan ng isang malayang sistema ng pagtatakda ng halaga. Ang producer at consumer ay kumikilos alinsunod sa kanilang pansariling interes na kung saan sila ay makakakuha ng pinakamalaking pakinabang. Ang mga nasa lakas pagawa ay maaaring makapamili ng kanilang nais pasukang trabaho. Ang mga negosyante ay maaaring magtayo ng negosyo na nais nila dahil pinapayagan ang pribadong pagmamay-ari sa sistemang ito. Presyo ang ginagamit na basehan ng mga producer kung gaano karami ang lilikhaing produkto at serbisyo. Presyo din ang pangunahing nagtatakda kung gaano karami ang bibilhin ng isang consumer. Ang dami ng produkto na nais ibenta ng mga producers ay may katumbas na dami ng produkto na nais bilhin ng mga consumer. Presyo ang nagsisilbing pambalanse sa interaksyon ng mga producer at consumer. Ang tungkulin ng pamahalaan ay ang pagbibigay proteksyon sa kapakanan ng mga pag-aaring pampribado at magpatupad ng mga batas na mangangalaga sa karapatan, ari-arian at kontratang pinasok ng mga pribadong individual. Ikatlo ay ang command economy. Pamahalaan ang pangunahing nagmamay-ari ng karamihan sa pinagkukunang yaman ng bansa
at ito ay may komprehensibong kontrol at regulasyon sa mga ito. Ang pamahalaan ang nagtatakda sa gagamiting yaman, halaga ng pasahod, at presyo ng mga bilihin. Ang pagkontrol ng pamahalaan ay alinsunod sa planong nauukol sa pagsulong ng ekonomiya na pinangangasiwaan mismo ng sentralisadong ahensya. At pang-apat ay ang mixed economy. Sa ilalim ng sistemang ito ay pinaghalo ang ilang pangunahing katangian ng market economy at command economy. Sa ilalim ng sistemang ito ay pinapayagan ang malayang pagkilos sa pamilihan ng mga producer at consumer. Pinapayagan din ang pribadong pagpapasya ng mga kumpanya o individual kung saan sila makakakuha ng pinakamataas na pakinabang. Ang pagpapasya ng mga producer at consumer ay ginagabayan ng pamahalaan at maaaring makialam ukol dito. Mga tsoryang pang-ekonomiya. Ang mga sistemang pang-ekonomiya na umiiral sa kasalukuyan ay ginagabayan ng mga tsoryang pang-ekonomiya na nabuo tulad ng kapitalismo at sosyalismo. Ang kapitalismo ay kilala rin sa tawag na free enterprise, private enterprise at free market. Ang kapitalismo ay isang sistema na kung saan ang mga pamamaraan ng produksyon at distribusyon ay pag-aari ng mga pribadong individual. Malaki ang nagiging epekto ng daloy at kondisyon ng pamilihan sa paggabay sa produksyon at pamamahagi ng kita at sweldo. Binibigyang pansin ng isang kapitalista ang pagkamit ng tubo, lalo na sa kadahilanan ng matinding kompetisyon. Ang sosyalismo naman ay isang sistemang panlipunan at pang-ekonomiya kung saan ang salik ng produksyon ay nasa pangangalaga ng estado o ng pamahalaan. Ang pamahalaan ang nagmamay-ari ng mga salik ng produksyon. Pampublikong pag-aari ang mga importanteng bahagi ng produksyon at distribusyon tulad ng tubig, paglikha ng kuryente, transportasyon at telekomunikasyon. Layunin nito na maibigay ng pantay-pantay ang mga pangunahing pangangailangan ng mga tao. Ang kita ng ekonomiya ay pinamamahagi batay sa kakayahan ng isang manggagawa o sa dami ng kanyang kontribusyon sa paggawa. Sa mga tsorya ni Karl Marx, ang sosyalismo ay isang hakbang laban sa pag-iral ng kapitalismo. Sa modernong anyo ng sosyalismo, ito ay isang kilusan na nagnanais na mas mapahusay ang economic efficiency at equity. Ang alokasyon at sistemang pang-ekonomiya.